Good morning, good morning, good morning mga palangga. Maayong buntag sa atong mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Ilabi na diha sa Placer Masbate, sa Luzon, Visayas o Mindanao. Maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag. Kinusunta nga anaa kamo sa maayong panglawas. Nawa lahat po tayo ay nasa mabuting kalusugan at narito na po tayo sa ating exercise for Christ. Kunting ulat muna ng ating bisig, ating pasukan, binti, tuhod, para maiwasan natin ang rayuma, mga minamahal. At kasama ito sa ating exercise for Christ, at upang ating mapangalagaan ang ating sarili, physical na kalusugan, gayon din naman sa ating spiritual na kalagayan. Mental hygiene, mental health, good psychological condition, walang drug addiction, walang depression, walang consumption. Ang lahat ay kabutihan lamang, no? Walang bisyo, kundi ay para lamang sa magandang kalusugan. Iwasan ang panigarilyo, iwasan ang droga, iwasan ang pagiging lasinggo, huwag maging adik sa alak, huwag maging adik sa sigarilyo, huwag maging adik sa droga, upang ang ating katawan ay hindi masisira. So, ito po ang kahalagahan ng ating exercise for Christ, hindi lamang upang gaganda ang ating kalusugan, kung hindi ay makapaghatid din naman tayo ng Ebanghelyo na nagmula sa banal na kasulatan upang maibahagi natin ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan at kanyang maunawaan ang kanyang mga katuruan. So ngayong araw mga minamahal ay magbasa tayo ng Biblia. Ang basahin po natin ay patungkol sa talinghaga, ang perlas na mahalaga. The pearl of great price. Ang perlas na mahalaga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 45 hanggang 46. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.
So ito ang ating nababasa, Mateo 13:45 hanggang 46. So kasama mga minamahal sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo patungkol sa mga bagay na mahalaga. At ang pinakamahalagang bagay na ayon dito sa talinghaga, inihambing patungkol sa paghari ng Diyos. Ang ginamit ng Diyos na mahalagang bagay dito ay isang perlas, na may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. At nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay kumayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. So ibig sabihin, itong mga lakal sa talinghagang ito ay mayaman. At isang bagay lamang ang kanyang hinahanap. At para sa kanya ay sapat na sa kanya sa buhay na kaniyang ginagalawan. Ang kanyang minimithi ay mahanap niya ang mahalagang perlas na kung saan ito ay itinuturing niya na kung mahanap niya ang perlas ay ang kanyang layunin ay bilhin niya kung gaano man kamahal. At ito'y katumbas ng lahat niyang mga kayamanan. So talaga napakayaman ang mga lakal na ito. So batay dito sa talinghaga ay natagpuan ng mayaman ang mahalagang perlas, kaya ayon sa kaniyang pangarap upang matupad ay nang matagpuan niya ang mahalagang perlas ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik at ipinagpalit. Binili niya ang mahalagang perlas. So alam po ninyo mga minamahal, alam po ba ninyo na talagang mahalaga po at napakamahal ng perlas? At alam niyo po ba kung ano ang mahal na perlas sa buong mundo? At alam nyo rin po ba kung saan matatagpuan ang pinakamalaking perlas, pinakamabigat na perlas, at magandang perlas dito sa daigdig? Mga minamahal, ang perlas na ito, literally, ay natagpuan sa karagatan ng Pilipinas. Kaya marahil ang ating bansa ay tinatawag na Pearl of the Orient Seas. Perlas ng silangan or perlas ng mga karagatan sa silangan. Pearl of the Orient Seas. Yan po ang bansag o titulo ng Pilipinas. Literally,
ang perlas na pinakamahalaga, pinakamabigat at pinakamahal ay natagpuan po noong 1934 diyan po sa karagatan ng Palawan. Ang perlas na ito ay nagkahalaga ng $100 million. Natagpuan po ito sa Palawan 1934. Isang mangingisda po ang nakatagpo nito. At ang bigat ng perlas ay 34 kilograms at ang haba niya ay mahigit 2 pie or 26 inches, mga minamahal. Ito po ay nakatago sa isang museum, mga minamahal. So talagang binigyan ng kaunawaan ng Panginoon Jesucristo kung gaano kahalaga ang perlas. Ngunit ito'y hindi nangahulugan na perlas po ang hanapin natin. Dahil nga mismo ang mangingisda na taga Palawan na nakatagpo nito ay talagang marahil ay ibinigay din sa kanya bilang mangingisda upang mapasama siya sa Guinness Book of World Records. Ang perlas na kanyang natagpuan na pinakamabigat, pinakamahalaga at pinakamahal. Ang perlas na natagpuan sa Palawan nagkahalaga ng $100 million, more or less, or maaring tumataas pa ito sa ating panahon. So, pinapatunayan ng Biblia na mahalaga talaga ang perlas. Ngunit dahil ito ay bagay na nasa sanlibutan at ginamit lamang ito ng Diyos sa pagitan ni Jesucristo sa kaniyang mga pagtuturo na isang talinghaga upang pagtuunan natin ng pansin ang kahalagahan ng katuruan ng Diyos. Na ang kanyang sinasabi na ang paghari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga lakal na naghanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Kumbaga, mga minamahal, ay answered prayer. May panampalataya ang mga ngalakal na ito na hindi siya mabigo at matagpuan niya ang kanyang minimithi, ang pinakamahalagang perlas. So dahil ang paghahari ng Diyos ay inihambing sa kahalagahan ng perlas, ay matanong natin sa banal na kasulatan, sa langit po ba ay may perlas? Mga minamahal, ang kasagutan po niyan, kaya pala ginawang halimbawa ang perlas dahil isa nga ito sa pinakamahalagang bagay na ginamit ng Diyos upang ang mga pintuan sa siyudad ng Bagong Jerusalem doon sa kalangitan
ay ito ay gawa sa magitan ng perlas. Nang ibig sabihin, mga minamahal, kung mahalaga ang perlas dito sa daigdig, ay mahalaga din po ang perlas doon sa langit. Ngunit dahil tayo ay pansamantala lamang sa daigdig na ito, ang hahanapin natin ay ang mga bagay na nasa langit. Ano po ito, mga minamahal? Ito po ang sinabi ni Apostol San Pablo sa Colosa, Kapitulo 3. Versikulo 1 hanggang 4. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So mga minamahal, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang ating hanapin ay ang mga bagay na nasa langit. Gayon naman pala na kung may pinakamahalagang perlas dito sa sanlibutan kung saan natagpuan sa Pilipinas, ay meron palang perlas sa langit kung ituon natin ang ating paningin sa kalangitan. Ito po ay tinuturo ng banal na kasulatan na ang perlas na nasa kalangitan, ito po ay nasulat sa Pahayag Kapitulo 21, versikulo 21. Perlas ang 12 pinto, bawat isa yari sa isang perlas. Ang siyudad ng Bagong Jerusalem sa bagong langit at bagong lupa, mga minamahal, ay gawa sa perlas ang kanyang 12 pintuan. Nang ibig sabihin, kung mas mahalaga ang perlas na natagpuan sa Palawan, na nagkahalaga ng 100 million at iyon ang pinakamahal at pinakamalaking perlas, ay mas lalong mahigit, mas lalong mahalaga ang perlas na nasa langit sa Bagong Jerusalem, na kung saan nandoon ang Panginoong Hesukristo na siyang nagturo tungkol sa kahalagahan ng mahalagang perlas. Kaya pala kanyang ginamit ang perlas sa talinghaga, ang perlas na mahalaga na nasulat sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 45 hanggang 46, dahil sa Bagong Jerusalem, sa bagong langit at bagong lupa, doon sa kalangitan, ang pintuan pala
ng siyudad ng Jerusalem, ang 12 pinto ay gawa ng mga perlas. Kaya pala sinabi ni Apostol San Pablo na ating ituon ang ating paningin sa kalangitan. Pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. So, ang ating pagsusumakitan ngayon, ang ating layunin ngayon, ang ating pangarap ngayon sa ating buhay, habang narito pa tayo sa sandaigdigan, ay iwaksinan natin ang perlas ng sanlibutan at ituon natin ang perlas na panlangit na kung saan si Kristo ay nanduroon, mga minamahal. Napakaganda ng talinghaga ng sinasabi ng Panginoon Kristo. Ang talinghaga ng perlas na mahalaga. Dahil kung gaano pala kahalaga at pinakamahal na bagay ang perlas na natagpuan sa Pilipinas, doon sa karagatan ng Palawan. Kaya marahil ay pinagpala ang bansang Pilipinas dahil marami siyang tinawag na mga mangaral ng banal na salita ng Diyos upang maraming mailigtas, upang mabigyan din ng katugunan ang talinghagang ito, the pearl of great price, ang perlas na mahalaga, na totoo nga pala talagang may perlas na pinakamahal at pinakamalaki at natagpuan sa Pilipinas. Ngunit dahil iyan ay perlas ng sanlibutan at iyon ang hinahanap ng mga ngalakal at iyon ang kanyang natagpuan, ang atin namang layunin, mga minamahal, ay ituon natin sa kalangitan na kung saan nandoon ang mas pinakamahalagang perlas, dahil nandoon na nahanan ang ating Panginoon Kristo na kung saan siya ay nakaupo sa trono ng Diyos at ang kanyang kaharian ay napalibutan ng 12 pintuan na gawa ng mga perlas. Mga minamahal, panahon na upang ating maunawaan ang talinghagang ito. Karagdagan pa nito, mga minamahal, tayo bilang manampalataya, bagamat karamihan sa atin ay mga mahihirap, mga maralita, mga aba sa daigdig na ito, ang talinghagang ito ay binigyan din ng kahulugan ng Panginoon tungkol sa kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Na bagamat ang kaharian ng Diyos na sa talinghaga ay kasing halaga ng pinakamahal na perlas sa isipang pansanlibutan, ngunit hindi matatalo o mahihigitan ang perlas
na 12 pintuan doon sa bagong Jerusalem kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo. Nang ibig sabihin, mga minamahal, kung bakit ipinagbili ng mga lakal ang lahat ng kanyang ari-arian nung matagpuan niya ang pinakamahalagang perlas at binili niya yaon upang magiging halimbawa rin para sa atin na ang lahat ng mga bagay dito sa lupa na tinatangkilik ng mga tao ay hindi iyan ang pinakamahalaga. Dahil iiwanan niya ang mga iyon. Ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Sinabi sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 15, at sinabi ng Panginoon Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. So mga minamahal, kahit gaano man kalaki ng kayamanan mayroon ng isang tao, yan po ay pansamantala lamang. Dahil sabi ng banal na kasulatan sa Lucas 12:15, itinuro mismo ng Panginoong Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. So tayo mga minamahal, dahil tayo na may mahirap, tayo na may mga maralita lamang, ngunit sapat na sa atin kung tayo'y bigyan ng Panginoong Diyos ng mga bagay na hindi tayo magkukulang. Dahil nanganib ang buhay ng mga mayayaman, binibigyan ng Panginoong Kristo ng babala ang mga mayayaman. Nang sabi ni Apostol San Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Na sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa panampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. So ang kayamanan, mga minamahal, ay nagbibigay problema sa mga tao. Bagamat sila ay mayaman, ngunit maghirap ang kanilang kalooban dahil darating sa kanila ang kasadlakan sa paghirap ng kalooban. Hindi na nila malaman kung anong gagawin ng kanilang mga kayamanan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon Kristo, sabihin mo sa mayayaman. Unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 17 hanggang 19. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating
ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan, sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkamit ng tunay na buhay. Gayon din ang ating hinahangad, mga minamahal. Ang pinakamahalaga sa atin ay mayroon tayong sapat na kahalagahan ng mga bagay na ating pangailangan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Huwag na tayong maghangad pa ng kasakiman upang tayo ay magiging mayaman sa mundong ito. Ngunit, kung bigyan naman tayo ng kaloob, ng blessing, prosperity, kasaganaan, na ibigay sa atin ng Panginoon, ngunit ang pinakababala rito ay kailangang magiging matulungin tayo sa mga nangailangan. Nang sabi, turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. So mga minamahal, hindi sapat na ang tao ay mayaman lamang siya sa mundong ito, kundi kailangan din niya na kanyang hanapin ang kayamanan doon sa kalangitan, na katulad ng talinghaga ng the pearl of great price, ang perlas na mahalaga, na nang matagpuan na ng mga lakal ang pinakamahalagang perlas, ipinagbili niya lahat ang kanyang ari-arian at pinili ang perlas upang kanyang makamtan. So ang moral lesson nito, mga minamahal, sinabi rin naman ng Biblia sa Kolosa 1, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3. Hanapin natin ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. At ang perlas na ito, mga minamahal, ay nandoon sa kaharian ng Panginoon Kristo. Yun ang ating magiging pangarap upang tayo ay mapaloob sa kaharian ng Diyos. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang kanyang kaharian ay may pintuan na 12, at ang mga pintuang iyon ay gawa ng mga perlas. Kaya habang narito tayo sa mundong ito, ang ating magiging panalangin na magmakaawa tayo sa Panginoong Diyos, na katulad ng panalangin ni Haring Solomon, na bagamat siya ay mayaman, ay nagbigay siya ng katuruan. Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 7 hanggang 9. Ang panalangin ni Solomon, nang sabi niya, Diyos ko, may hihilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang magiging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang
ang ibigay mo sa akin? Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman, kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastanganan kita. So mga minamahal, ito ang ating panalangin. Na sa ating pagdurusa ay bigyan tayo ng Diyos ng sapat na pagkain, sapat na salapi, sapat na pangailangan. Ang mahalaga ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng pangailangan at maiwas tayo sa pagiging mayaman ng sabi rito ay baka makalimot tayo sa Kanya. Pero huwag din naman tayong gawing mahirap dahil ang sabi rito, baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. So mga minamahal, ang kahalagahan ng ating buhay sa mundong ito ay hindi ayon sa ating tinatangkilik, kundi ayon sa kalooban ng Diyos na kung saan ang kayamanan dito sa lupa, kung may perlas man na pinakamahal na natagpuan sa Pilipinas, ay may pinakamahal pa at pinakamahalagang perlas na nandoon sa kalangitan na siyang 12 pintuan sa bagong Jerusalem na kung saan nandoon ang Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga minamahal, mga palangga. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, ngayon ay tayo na naman ay kaunting inat na mga kasukasuhan, konting lakad, mga minamahal, sa ating exercise for Christ. Nawa inyong naunawaan ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Mateo Kapitulo 13, versikulo 45 hanggang 46 ang perlas na mahalaga. Amen? Praise God. Hallelujah. So, tayo ay mag-jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Praise God. Hallelujah. 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 Tayo ay mag-inhale, exhale upang papasok sa ating hininga. Papasok sa ating hininga ang sariwang hangin na ibinibigay ng Panginoong Diyos at maibuga naman natin ang carbon dioxide mula sa ating katawan. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Ito ang inyong abaglingkod, ang inyong kabos nga magwawali, Pastor Absalon Rabadon Jr., Placer Masbate. Amen and amen.